po, good morning, magandang araw, or magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. And for today's video guys ay i-share ko sa inyo yung paggamit ko ng pressure cooker. I-share ko po kasi meron po akong naranasan na yun po sa mga sa mga natatakot gumamit ng pressure cooker. I-share ko po sa inyo yung tamang paggamit base po sa aking experience kasi naranasan ko rin po na gumamit ng pressure cooker na sumasabog siya guys. Yun po yung nangyari sa amin, sumabog po siya, buti na lang malayo po kami at ayun, sumabog siya na medyo malayo kami at hindi nasabugan yung aming mga mukha. Kaya i-share ko sa inyo yung tips kung paano po gumamit at mamili po ng magandang klaseng pressure cooker. Ngayon po ipapakita ko na po sa inyo at mag-umpisa na po tayo. Ngayon po, meron po akong pressure cooker na bagong bili namin ni Mister. Ayan po, bali yan po ay 3 days pa lang ng pagkabili namin ng araw na yan. Tapos, ayun yung luma kong pressure cooker. Dahil nga po, nung bumili kami, may pressure cooker na po kami guys. Kaso inuwi ko po sa probinsya namin. Ganyan po kalaki. Kung ano po yung 5 kilos na yan, yun po yung malaki na yan. 5 kilos po ang laman na karne niyan. Yan po yung luma po namin na ganyan at ang tatak po ay standard din. Inuwi ko po ng Davao dahil po kailangan po ng tatay ko dahil yung tatay ko po ay matanda na at hindi na siya makakanguya ng matigas kaya pinapagamit ko po sila doon ng pressure cooker. Tapos po ayan, ngayon po bumili ako ng bago. Ayan po siya. 5 kilos po ang laman. Naisipan ko pong bumili ulit dahil po kailangan talaga, lalo na ngayon, ang tenga namin is medyo marami na yung aming ginagawa. Nasa halagang 1,000 pesos na po. Halagang 1K na yung aming tenga at hindi na po kasya dyan sa pressure cooker na yan. Yung pressure cooker po pala na yan guys ay 3 kilos lang yan at hindi ko po namalaya na iba po pala yung kanyang tatak. Napakinabangan po namin yan ng saglit lang po kasi nung binili po namin yan po yung sumasabog na pressure cooker na binili namin. Inisip ko, yan 3 kilos lang po yan. Inisip ko po, medyo magaan lang at medyo mura. Yun po, hindi ko po naisip na hindi pala siya ganoon katibay. At yun po, yung pressure cooker po na yan na luma. Yan po yung sumasabog kaya medyo na-trauma ako guys sa pressure cooker. Medyo matagal din po kami hindi bumili ulit ng pressure cooker. Yung pressure cooker po na yan pala na luma na yan, ginagamit ko lang po as in parang kaldero lang kasi wala po akong malaking kaldero. Pero hindi ko po siya ginagamit bilang pressure cooker at sira na nga po, wala na po yung bilog sa gitna. Dahil po yung pressure cooker na yan, hindi po siya nagwi-whistle. Pag sobrang init na po, kusa po siyang sumasabog, nagugulat kami. Pag inalaw lang namin yung bilog dyan sa gitna, saka po siya nagwi-whistle. Tapos yun, lumalayo kami kasi nga po, yun, nagdududa kami bakit hindi siya nagwi-whistle. Ayun, pagkatapos, pag nasobra na sa pressure, doon siya sumasabog guys. Kaya lumalayo kami at sa awa ng Diyos, hindi naman kami nasasabugan talaga kasi nga po, lumalayo kami habang pinapakulo namin. Pero hindi rin nagtagal, hindi na namin ginamit. Ginamit na lang siya namin siya bilang kaldero. Dahil po, talagang yun, natatakot ako. At ngayon, nung umuwi kami ng Davao, kung nakita nyo po yung aking mga video, yung latest video ko po, nadatnan ko pa po yung aking pressure cooker na inuwi ko doon sa amin. Buhay pa siya guys, mga 6 years na po yata yon na nadala ko doon, buhay pa rin siya at ang kanyang tatak po ayon, yung bagong, yung tatak na binili ko. Katulad doon sa tatak na binili ko, yung standard na tatak guys, ayun sa bagong bili kong pressure cooker. Buong buo pa siya, hindi talaga siya as in sumasabog. Kaya yun, naisipan kong bumili ulit ng bagong pressure cooker. Yan yung tatak niya guys, so ganyan. At ganyan din siya kalaki, buhay na buhay pa. Kaya yun, bumili ulit ako ngayon ng ganyan kasi medyo may tiwala ako sa ganyang tatak na pressure cooker. Tapos yun guys, kailangan lang natin mag-ingat sa paggamit talaga ng pressure cooker dahil ayun, alam naman natin na delikado talaga. At yun ang kagandahan po kasi pag may pressure, hindi tayo masyadong hindi siya maaksaya sa gas. Tapos po, hindi rin siya hindi siya maaksaya sa oras dahil saglit lang po natin yan papakuluin pag may pressure cooker. Yan po, may tenga po ako dyan. Yan po yung ating papakuluin ngayon. Ang halaga po pala ng tenga na yan na sa loob ng pressure cooker na yan is 1,000 pesos. Hindi po siya kasya dun sa 3 kilos na pressure cooker. Kaya yung binili po namin is 5 kilos. Ayan po siya guys, papakuluin na natin yan.
Pagkatapos po, ang kagandahan po kasi ng pressure cooker na yan, may click po siya, may kusa po siyang nagki-click, may lock siya guys. Pag sara at paglabas, pagbukas pala, naglalak siya ng kusa. So, pag sinara mo siya, yan, maglalaga na ako ng tenga. Ito po ay halagang 1,000 pesos. Ayan, tapos, kailangan po, pag naglalaga pala tayo sa pressure cooker, yung tubig po natin, ito po guys, di ba? Mayroon siyang, ito lang yung hindi ko alam. May guhit po pala. Yung guhit, kung saan po yung guhit, dapat po hanggang doon lang yung tubig. Hanggang doon lang tubig na ilalagay natin para hindi po sasabog yung ating pressure cooker. Tapos ngayon, dito kasi wala siyang guhit, pero ang ginagawa ko, kung ano po yung hanggang dito lang yung tubig niya. Ganyan lang. Tapos, ang kagandahan po dito sa pressure cooker na to, matibay talaga guys, at subok ko dahil sa kaibigan ko, halos 10 years na, buhay pa rin yung pressure cooker nila. Na ito po yung tatak, hindi siya. Pag sinara mo siya, nakpakihawak nga nak, pag sinara mo po, kasi ito po hindi siya nag-click, itong luma, pag sinara, walang click, diretso-diretso lang. Ito po, pag sinara siya, malalaman mo, oh, may click siya guys, parang may lock. Oh, pag binuksan mo naman, oh, parang may lock din. Yun yung kagandahan niya guys. Ito wala. Wala, diretso-diretso lang siya, oh. Diretso-diretso lang siya guys. Wala. Kaya ito, takot ako dito. Tatakot nga po ako. Yun lang siya. Yun ang kagandahan. Pag may maliit din ito, 3 kilos. Pero ang pinili namin is 5 kilos. Dahil nga po, ang tainga na ginagamit namin is mas lalong madami, mas nagiging demand po yung tainga na barbecue namin. Yun po, sa bago po sa aking YouTube channel, ako po ay nagsishare pala ng aming mga ihaw-ihaw. Yung tainga po, diretso nilalagak ko po yan bago ko tinitimpla. Ayan po yung itsura ng tainga guys. Yun lang, kailangan natin siyang ayan, nakalak. Tapos pag sumingaw po siya, pag kumulo na yung ating pressure cooker, yan, buksan natin. Pag kumulo na po yan, mag-whistle yan. Pagka nag-whistle po siya, hinaan po natin yung apoy. Nakalak pala yan. Hinaan po natin yung apoy. Hinaan natin siya pag nag-whistle na. Tapos, dito sa tenga po pala, ang gagawin po natin is lang siya. Pag nag-pressure na siya, kahapon kasi ang inano ko, pag nung kumulo siya, ang ginawa ko na sobrang lambot na over ko siya sa lambot guys. Kailangan 5 minutes lang pala. Pag once na kumulo, doon tayo magbilang 5 minutes, i-off na natin yung apoy kasi sobra siya sa lambot guys. Kaya ngayon, 15 minutes po yung ginawa ko kahapon. Nung kumulo, nagbilang ako ng 15 minutes, saka ko pinatay yung pressure, etong apoy. Nung pagbukas ko, sobrang na-overcook yung aking tainga. Nahirapan kami magtuhog guys. Halos pag inihaw mo siya, nalulusaw na siya. Kaya ngayon, meron na akong idea na kailangan, pag kulo niya, 5 minutes lang yung bilang, i-off na natin yung apoy. Yun lang guys, yung masishare ko sa inyo tungkol sa pressure cooker. Tapos, pag natakot po tayo, pagka po, yung binuksan mo siya ng ganyan na nahirapan ka, kailangan buksan mo to guys. Pag gusto nyo pag nakulo na siya, tanggalin nyo to para sumingaw yung pressure niya. Tapos pag nawala na yung pressure, pag alam nyo meron pang wag nyo muna siyang buksan. Hintayin nyo muna. Or ang ginagawa ko, pag kailangan ko na talaga, tinatanggal ko talaga yan. Tapos, nyo siya sa gripo. Patutuluan nyo siya ng tubig para siguradong wala na yung init. Wala na yung init doon sa ating pressure cooker. At para hindi delikado na sasabog siya. Tapos malalaman nyo naman guys, pagka mahirap siya buksan, ibig sabihin may pressure pa po yan, may init yan. Kaya wag nyo pong ipilit na buksan yung pressure cooker, lalo na pag ganun nyo na matigas pa. Hintayin nyo muna siya na makasingaw talaga yung pressure. Yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Dahil po malaking bagay po talaga pag may pressure cooker, lalo na sa mga ganitong negosyo pag iihaw-ihaw. At less sa gas, less po sa oras, yun po yung advantage sa pressure cooker. Yun nga lang, kailangan mag-ingat lang tayo gumamit ng pressure cooker at piliin po natin yung magandang klaseng pressure cooker. Yun po guys, hindi po ako nag-promote pero base po sa aking experience, mas okay po yung ganitong tatak ng pressure cooker kaysa
dito. Yun nga, kaya po siya mas okay guys, kasi mas mahal po ito kahit yung 3 kilos lang na ganito kalaki, mas mahal po itong tatak na ito kaysa dito po na tatak. Di bali mahal, basta maganda yung quality. Yun po, at hindi siya delikado. At yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga bago po pala sa aking YouTube channel, ako po si Ate Jo TV na nagsishare po ng aming ginagawang pangkabuhayan or ng aming bread and butter, yung pag-iihaw-ihaw. Sa mga interesado pong matuto sa pag-ihaw-ihaw, base po sa aking experience, sinishare ko po yung aming mga ihaw-ihaw, lahat po ng klase ng ihaw-ihaw, sinishare ko po kung paano po ginawa at saka sa aking mga sauce. Yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. And salamat po din sa hindi nag-skip ng ads. Thank you for watching and yan po. Bye!